exercise authority. Bakit ang kinhighlight lang is yung pagiging pastor? Pero binabaliko niya yung pagtuturo, pwede naman daw. Tapos pwede rin daw maging lead. Guys, clear dito sa video na ito na siya yung nang babaliko ng meaning. Hindi niya, binabanggit niya yung hermeneutics, finiflex niya yun, pero hindi niya ginagamit. Ini-impose niya yung kanyang understanding sa culture, ini-impose niya doon sa scripture. This is not faithful studying sa Word of God. This is twisting, ito ay irresponsableng pag-i-interpret ng scripture. Hello guys, what's up? So someone sent me a video from CJ David. Si CJ David ay isang content creator din na kung saan I believe nakapag-react na ako sa isang video niya regarding Trinity. Gumawa siya ng ng analogy dito, Luzon, Visayas, Mindanao, and that is heretical. So ngayon may i-review tayo na video niya regarding can women be a pastor. So, panoorin natin yung kanyang video. Let's have commentaries about it. This is 16 minutes. So, I hope na hindi masyadong humaba itong video na ito kasi ayoko rin na mahaba na video. So, let's go. Shalom everyone. So this is Pastor CJ. May nagtatanong po sa atin, can a woman be a pastor? So may mga nag-forward po sa akin ng video na dalawang social media Christian influencer na nagtuturo sila na hindi pwede na maging pastora o hindi pwede na maging pastor ang babae. So actually itong dalawang social media Christian influencer na ito ay talagang pinapakinggan at marami silang magagandang turo. In fairness, talagang yung mga doktrina nila ay halos kapareho sa atin. So may mga iilan na hindi kapareho at isa na nga ito. Naniniwala po sila na hindi po pa pwede maging pastor ang babae. So ako po, si Pastor CJ, ay naniniwala po pwedeng maging pastor ang babae. So bago po kayo mag-comment ng emosyon lang, so pakinggan nyo po muna yung aking explanation. So ngayon po kasi, according po sa kanila, kung bakit hindi daw po pwede maging pastora o maging pastor ang babae, dahil sa Bible verse na paulit-ulit nilang kinuquote sa 1 Timothy chapter 2 verse 11 to 12. So basahin po natin. Sabi po ganon, let a woman learn quietly in all submissiveness. I do not permit a woman to teach or to exercise authority over a man. Rather, she is to remain quiet. So makikita po natin yung hindi pinapayagan o pinagbawal sa mga babae. Ano po yun? To teach and to exercise authority. Magturo at magkaroon ng authority. So, wala po sinabi dito. Bali, ang ginagawa ni Pablo dito is sinasabi niya kay Timothy. By the way, ang Timothy, 1 and 2 Timothy tsaka Titus, these are what we call pastoral epistles. So, pastoral epistles, instruction ni Paul kay Timothy regarding eldership, qualification, paano itaguyod ang isang iglesia. So, yeah, context matters. So, itong I do not permit a woman to teach or exercise authority over a man, rather she is to remain quiet. Ito po ay indicatives. So, si Pablo nagsasalita na ako, hindi ko pinapayagan na ang women ay mag-teach or exercise authority over a man. So, ang context ay yung local church, over a man. She is to remain quiet. This is indicative kay Paul. At itong let a woman learn quietly, let learn sa Greek interlinear, makikita nyo doon, ito po ay naka-imperative. So, ibig sabihin, Paul is drawing his indicatives sa imperative na verse 11, let a woman learn. Basically, ang function ng women, as per instruction of Paul, is they are on the learner. No? When it comes to believer, church context, they are on the learner, they are not on the teaching. So ang function nila is on the learning, not on the teaching. Kaya sinabi ito ni Pablo. So yeah, just to give you a brief context on that. Na hindi maging pastor. But anyway, ito pong pagtuturo. And that's the very reason why, at least dito sa context na ito,
hindi pwedeng maging pastor. So ito yung pinrovide niya na reason and later on yung pinaka-foundation. Bakit? So, imperative, yun yung kanyang sinabi dito sa verse 11, and then nagdraw siya ng indicatives. And then after nito, actually pinutol niya yung context dito. Meron pa tong verse 13. Yun yung pinaka-foundation ni Paul kung bakit hindi niya talaga, kung bakit binigyan niya ng instructions si Timothy na hindi pwedeng maging pastor ang isang babae. And of course, may mga qualification ito. At authority ay isa sa mga function ng pastor, ang magturo at magkaroon ng authority. But the problem, dahil po sa dalawang bagay na ito, sinabi dito ni Pablo sa 1 Timothy 2:11 verse 12 na huwag magturo at huwag magkaroon ng authority ang mga babae, ang isip na palagi nila ay hindi pwede maging pastora ang babae. Okay? Of course. So ngayon, ganito po yan. Babasagin ko po yung arguments na hindi pwede maging leader ang babae. Kasi nga sabi, authority. Guys, pastor. Pastor yung issue. Not just mere leadership. Okay? Not just mere leading a particular group. For example, babae lahat. No? Babae lahat. So, masasabi ba natin na bawal sila magturo babae sa kapwa babae? So, yeah. Pangalawa, hindi pwedeng magturo ang babae. Meron ba tayong babae? So, basically, ang issue is pastoral leadership, tapos ang ginawa niya rito is inequivocate niya. Ano yung kanyang equivocate? By the way, this is a fallacy of equivocation. Ano nangyayari sa fallacy of equivocation? Ito po yung, ang pinag-uusapan natin dito is yung pastoral leadership, tapos inequivocate niya yung meaning into mere leadership and mere teaching. So, hindi pwede yon. While all pastors are teacher and leader, but not all church leaders or merely leading a particular group in teaching, not all leading, for example, children in teaching them, hindi sila pastor. Not all women who lead in book study, Bible study within the church is pastor. So, all pastors are leaders and teachers, but not all function within the church depending on the context na minention ko, no, na teaching and leading children or women alike are necessarily follows na sila ay pastor. So, non sequitur din yun. So, we're just getting started. Sa Bible, na nagturo ang babae. Pangalawa, may mababasa ba tayo sa Bible na naging leader ang babae? So kapag may nabasa po tayo niyan, ibig sabihin, merong... Hindi porket may mababasa ka sa scripture na nagturo o nag-lead ng babae, therefore, it necessarily follows na pwede na sila maging pastor. Again, this is a pastoral epistle, and I hope you will draw that principle, yung pastoral leadership ng isang women, dito din sa text na ito. At I hope na sa video na ito, hindi siya magja-jump out from the context at ilalagay niya yung outside of the context from the scripture, and then ilalagay niya rin, ifo-force niya dito sa pastoral epistle na ito ni Pablo. Proper hermeneutics, itong 1 Timothy 2:11-12. So speaking of hermeneutics kasi mga kapatid, pag sinabi po nating hermeneutics, palaging ang ginagamit na susi sa hermeneutics is yung context. Good thing na binanggit mo yung hermeneutics. Sa article ko about female leadership, may nilagay din akong foundational hermeneutics doon. Biblical theology, analogy of faith, and exegetical theology. Ang biblical theology, ito ay isang hermeneutical foundation that recognizes the progress of revelation across redemptive history. Ang analogy of faith naman, ito po yung prinsipyo na Scripture interprets Scripture. Clearer passages must govern our reading of less clear or occasional ones. So kung merong clearer passages like instruction, prescription, na ibinigay ni Pablo sa atin sa kung paano mamili ng isang elder, he must desire, husband of one wife, hindi wife of one husband. Diba? So, yun, exegetical theology, ito naman yung clear exegesis of the language, grammar, and historical context.
ensures we are not imposing our own assumptions. So ito yung sinasabi ko, no, na ang gagawin ni CJ kasi is kuha siya ng ibang mga context at ipapasok niya doon. So that's a violation of exegetical theology dahil meron siyang assumption na once na merong inallow na leadership in a particular context sa Bible, therefore, pwede na sila maging pastora. That's a non-sequitur argument. So basically, ang ginawa kong exegetical explanation kanina is yung imperative sa verse 11 and then indicative sa verse 12 and then 13 onwards ay yung tinatawag naman natin na theological foundation ni Paul. Bakit hindi niya hinahayaan or inaalaw na ang isang woman ay mag-exercise ng authority over a man sa isang local church. So let's proceed. Nabing context, yung aaralin mo ng buo yung passage. Kumbaga, hindi ka lamang sa isang verse na Yeah, I hope naaralin niya ng buo ito kasi hanggang 12 lang yung binigay niya na context. Base. So ngayon, alam niyo po, pagdating sa proper hermeneutics, hindi lamang po context ang dapat natin gamitin or gawin. Kinakailangan po din natin gumamit ng susi na tinatawag nating culture. So, Pastor, ano yung culture? Bibigyan kita ng Pasok ang culture sa context. Sa language na ginagamit. So, pasok yan. halimbawa, para ma-appreciate mo yung culture. Kasi gagamitin natin ito dito sa 1 Timothy 2:11 to 12. So, dapat ma-appreciate mo muna kung ano yung culture. Bigyan kita ng example. Halimbawa po, si Jesus Christ. Kung tatanungin kita, anong kulay ng balat ng ating Panginoong Jesus? Maputi, maitim, o moreno? Saan mo mababasa? Okay, kung context lang ang gagamitin mo, saan mo mababasa sa Bible kung anong kulay ni Jesus ng kanyang balat? Lumalabas, wala tayong mababasa. So, ibig sabihin, yung susi na context ay hindi natin magagamit. Okay? Ang pwede natin magamit is culture. So, sa culture, ano ba ang lahi ni Jesus? Hudyo. Ano bang kulay ng Hudyo? Kung ano yung kulay ng Hudyo, yun ang kulay ni Jesus. Yung Amerikano, maputi. Tayong mga Pinoy, may itim. Yung mga nasa Africa, may itim. Tayong mga Pinoy pala is kayo manggi. So, ano bang kulay ng lahi ni Jesus? Ang tawag doon, culture. Nakita nyo na kung gaano kahalaga sa hermeneutics yung culture. Ganun pa man, gamitin po natin yung culture sa hermeneutics pagdating dito sa 1 Timothy chapter 2 verse 11 to 12. Ang dapat po nating maintindihan dito, ang kultura po sa panahon ng Bible, dito po sa 1 Timothy 2:11 verse 12, ang mga babae ay hindi po nakakapag-aral. Okay? So, Hindi porket lesser yung opportunity na makapag-aral, and therefore, yun na yung pinaghuhugutan ni Pablo. No? Huwag sila maging pastor kasi lesser yung opportunity na makapag-aral sila. In fact, si Timothy ay naging ministry ready because of his parents. So, Priscilla and Aquila, tinulungan nila si Apollos. So, yeah. Hindi porket merong ganong implication. Therefore, yun na yung pinaghuhugutan ni Paul. And later on, expound natin yung mga susunod na verses na pinutol niya. Sa usapin na ito, ang culture po ng mga Jewish ay wala kang authority magturo kung hindi ka nakapag-aral, lalo na ng Talmud. Yung Talmud po is a Jewish Bible or Jewish theology na dapat aral ng isang tao para maging rabbi. O yung rabbi pong ibig sabihin ng guro. So ang mga lalaki lang po ito pwedeng mag-aral. So yung mga babae, hindi. Kaya dun sa 1 Timothy chapter 2 verse 11 to 12, kaya hindi pwede magturo at manahimik lang ang mga babae. Kasi sa kultura, hindi po aral ang mga babae. So, Mali. Hindi yan yung sinabi ni Paul sa verse 13, 14, 15. Kasi pwedeng sabihin sana ni Paul, I do not permit a woman to teach or to exercise authority over a man. Rather, she is to remain quiet. For they are of lesser opportunity to have formal studies. No? Hindi yan. So, maya, pag-usapan natin kung ano yung pinanghuhugutan ni Pablo. Technically, kung ano-ano lang ang sasabihin na lang mga maling aral at pwede pang gumulo yung theology na matagal nang itinatag ng Kristyanismo, di ba po? So ngayon, kung titignan natin, actually, kahit naman sa ibang bansa, kahit po sa Pilipinas dati, ang mga babae ay hindi masyado nakapag-aral. Pero kung titignan natin sa panahon ngayon, marami na pong aral na babae. Hindi. Okay, dahil nagbago na yung culture, so, lagyan na natin sila. Culture, nagiging foundation ni CJ dito.
pwede maging, basta-basta maging leader lang yung mga babae dati. Kasi hindi po sila aral, pero ngayon marami na pong babae ang mga aral, marami na pong babae ngayon ang mga kayang nagpatunay, na minsan nga, yung babae pa ang mas mukhang lalaki kaysa sa mga ibang lalaki. Nakuha po natin yun. Babae yung mukhang lalaki. Naging tomboy sila. Jake Cyrus ba? Mga leader na po na babae, mga presidente, mayor na babae. At ito pa po yung isang video po, hindi ko na lang papangalan, isang video po ng social media Christian influencer. Dito po sa 1 Timothy chapter 2 verse 11 to 12. Ang kinote niya dito, hindi pwedeng maging pastor. Kaya lang, kung papanoorin niyo mabuti yung video niya, sabi niya doon, pwede naman daw magturo, pwede naman daw maging leader. Yeah, gaya ng sinabi ko kanina, no, pwedeng mag-lead sa teaching, but doesn't necessarily follow pastoral office. But all pastors na nasa office are leaders and teachers. So, yeah, we make clear distinctions. Ang babae, pwedeng mag-share ng gospel. So, pwedeng magturo, pwedeng maging leader sa discipleship. Pero ang linaw na sinabi ng 1 Timothy 2:11, I do not permit a woman to teach or to... Nuance. And again, kung babasahin niyo sa succeeding verses, nandun na yung explanation ni Pablo. Exercise authority. Bakit ang highlight lang is yung pagiging pastor? Pero binabaliko niya yung pagtuturo. Pwede naman daw. Tapos pwede rin daw maging leader. Guys, clear dito sa video na ito na siya yung nang babaliko ng meaning. Hindi niya, binabanggit niya yung hermeneutics, finiflex niya yun, pero hindi niya ginagamit. Ini-impose niya yung kanyang understanding sa culture, ini-impose niya doon sa scripture. This is not faithful studying sa Word of God. This is twisting, ito ay irresponsibleng pag-i-interpret ng scripture. Yung babae. So, doon pa lang makikita na natin na medyo magulo na po talaga, no? Okay, so ngayon naiintindihan na po natin yung proper hermeneutics. Ganun pala, sa culture pala ng Jewish before, hindi pala aral ang babae. Kaya pala yan sinabi ni Pablo. Ngayon, pagdating naman... Again ha, mali yun. Sa Bible, saan ba tayo makakabasa na ang babae ay pwedeng maging leader? Mamaya, talakayin natin. Meron bang nagturo na babae? Ngayon muna, meron bang leader na babae? Yes. Isa pong halimbawa natin si Queen Esther. Ayan. Si Queen Esther po ay isang Hudyo at guys, queen. Tandaan niyo yan. Queen. Isa po siyang woman of God. Okay, isa po siyang babaeng sumusunod sa Diyos at isa po siyang queen. Hindi naman siya pwede maging king kasi babae. That's the point. Hindi siya pwedeng maging king. In the same way, pastors are for the male, qualified men. Then, if that's the case, hindi nga pwedeng ang babae maging pastor. So, hindi sila tinawag for that function. Ang babae, tinawag sila to function as queen, not to function as king. Po siya. Hindi man siya pwede maging hari. So dahil siya ay babae, siya po ay queen. Doon pa lang makikita na. Dahil siya ay babae, siya ay queen. Dahil siya ay babae, she is to remain quiet. See the point? Na leader siya. Okay, ano pa po? Sino pa? Si Deborah. Si Deborah po, basahin po natin na Judges or Hukom chapter 4 verse 4 to 5. Sabi pong gano'n, ng panahong iyon, ang pinuno ng Israel ay si Deborah. O, tingnan nyo ha, pinuno ng Israel. Sino? Si Deborah, babae, na isang CJ, alam mo yung kwento kay Deborah. Meron akong article, siguro ilalagay ko na din sa description. Dito sa may point number 4, nilagay ko dito. What about Deborah? Judges 4 to 5, Deborah was indeed a prophetess and judge raised up by God during a time of spiritual decline in Israel. There is a situation. However, her role was exceptional. Nire-recognize natin yan dahil inalaw yun ng Diyos, but not normative. The period of the judges was marked by chaos and irregular leadership. Ito yung pinaka sinabi doon, no, sa Judges 21:25. Everyone did what was right in his own eyes. Naging relativist sila. So Deborah herself called upon Barak to lead, and when he hesitated, she foretold that the honor would go to a woman as a form of judgment. This narrative shows God's providential use of a woman in extraordinary circumstance, not a prescription for pastora.
So, may context ito, CJ, tapos ang ginagawa mo, inilalagay mo ito sa context na sinasabi ni Paul, which is totally different. And again, that's dishonesty. Hindi dapat natin yung ginagawa sa text. And judgment yun sa kanila na nag-lead ang women. So, if we're going to be consistent about it, no? If i-allow natin yung pastora sa church, that would be a judgment doon sa local church. Propeta ng Diyos, hindi lang siya leader o pinuno ng Israel. Siya daw po ay propeta ng Diyos, sabing ganon, at asawa ni Lapidot. Verse 5, kapag gustong ayusin ng mga Israelita ang kanilang mga hindi pagkakaunawaan, pumupunta sila kay Deborah. Tingnan niyo po kapag yung Israel ay hindi po nagkakasundo, nagkakaayos, lumalapit po sila kay Deborah. Alam niyo po, yung bagay na ginagawa na ito ay gawain ng isang hari. Katulad na lamang po sa 1 Kings chapter 3 verse 16 to 18. Si King Solomon, alam niyo po yung kwento na yon na si King Solomon ay may inayos na problema na dalawang nanay. Yung isang nanay ay impostor, yung isa naman ay tunay na nanay at nag-aagawad sila ng anak. So sa hindi pagkakaunawaan na iyon, si Haring Solomon ang nag-ayos nun. So makikita po natin yung mga ganitong hindi pagkakaunawaan, kapag lumapit ka sa isang tao, gawain po yan ng isang leader at hari. At makikita po natin na binasa natin sa Judges chapter 4 verse 4 to 5 na yung gawain ng leader at hari na pinuno ginawa ni Deborah. Basahin natin ulit kapag isang tanong, isang sagot. Pastora ba si Deborah? Ang sagot ay hindi. Gustong ayusin ng mga Israelita ang kanilang mga hindi pagkakaunawaan, pumupunta sila kay Deborah. So dito makikita natin na may authority si Deborah sa Israel. Pero hindi sa church, no? Both woman and man, lalaki at babae. Kaya nga, yung konteksto kasi na sinasabi ng ilan na walang authority ang babae sa lalaki, tama yun lalo na sa mag-asawa. Sa mag-asawa po. Ngayon, sabi pa ng social media Christian influencer na napakinggan ko, kung ang babae ay pastora at yung lalaki ay hindi, pag uwi nila ng bahay, dapat yung lalaki susunod dun sa asawa niya kasi pastora yun Teka lang, usapan na po yun sa loob ng bahay. Ibig sabihin, usapan na po yun sa loob ng pamilya. Pero when it comes to see the inconsistency there, no? If the design is cultural, diba? If the foundation of Paul is cultural, then mangyayari dyan, sino ang may mas mataas na sahod, siya yung magpapaandar ng sambahayan. If the woman, again, culture, if the woman has greater income, then pwedeng ganun ang maging kalakaran sa loob ng bahay. So, kung i-allow natin yung truth ng scripture, very clear na ang woman is mag-submit sa kanyang husband. Ang tawag sa design ng Panginoon dyan is patriarchy. Okay? Patriarchy. So yung patriarchy, yun yung foundation ng Diyos from Genesis. Dala-dala ni Pablo yung presupposition ng patriarchy na yan hanggang sa pagpipili ng leadership or pastoral leadership sa iglesia. So, pastoral epistle ni Titus and Timothy. Church at pastora ang leader, so kinakailangan magkaroon talaga ng authority yung babae. Nakuha po. Ano yun? Pagdating sa church, no? In authority yung asawa pagdating sa bahay. Hindi na inconsistent na practice yun. At saka mahirap i-sustain yung ganun kasi pag nasa church yung asawa nagbabow down sa leadership ng kanyang asawang babae, pero pagdating sa bahay baliktad, di ba? Unsustainable yung ganun. At hindi ko naman po minamaliit yung ibang kalalakihan. Minsan po, mas lalaki pa kumilos o mas lalaki pa magdesisyon ang mga babae sa panahon. And anong gagawin natin doon? At dahil ganun ang mga pangyayari via circumstance, dahil sa fallen nature of human being, then therefore, i-allow na natin magpastora sila because women are capable of teaching and leading too. Again, culture ang foundation. Culture is not the ultimate standard, CJ, David. Ngayon, at meron po kong alam na church na may hina ang loob ng lalaki. So, ang tanging malakas lang ng loob, pangunahan. I-recover ang biblical theology ng patriarchy. Nang sa ganon, tumayo itong mga kalalakihan na ito. Hindi reason na, okay, mahihina mga kalalakihan dito. Okay, kukuha tayo ng female. No. Ang simbahang ito ay babae.
Ipipilit ba natin na lalaki talaga ang mamumuno kung wala nga may lakas ng loob? At parang sinasabi ni CJ, ito yung sinasabi ng scripture. Pero dahil mahina sila ngayon, okay, sige, kunin na natin yung hindi sinasabi ng scripture. Come on. babae lang ang pinaka nangunguna talaga. For me, go. Sa Bible naman, may makikita tayo na leader na babae. Okay? Pero pastora ba sila? Di ba? Hindi nga. So therefore, hindi tayo pwede maging arbitrary sa pastoral. At ini-elevate pa natin yung sarili natin, no? Doon sa pastoral epistle mismo ni Paul. So, isa pa po, no, sa Acts chapter 18, verse 24 to 26. Sabi pong ganun, samantala dumating sa Efeso ang isang Hudyong taga-Alexandria, ang kanyang pangalan ay Apollos. Tingnan niyo po, si Apollos ay isang mahusay na mangangaral. Sabi pong ganun, mahusay siyang magsalita at maraming nalalaman sa kasulatan. Naturuan na siya tungkol sa pamamaraan ng Panginoon. Masipag siyang mangaral at tama ang kanyang itinuturo tungkol kay Jesus. Mahusay pala ito. Pero ang bautismong alam niya ay ang bautismo lang na itinuturo ni Juan. So makikita po natin, kulang yung alam ni Apollos. Ang alam lang niya yung bautismo is yung water baptism, pero yung Holy Spirit baptism ay hindi niya pa alam. So, anong ginawa? Sa verse 26, basahin po natin. Hindi siya natatakot magsalita sa sambahan ng mga Hudyo nang marinig ni na Priscilla at Aquila. Sino po si Priscilla at Aquila? Sila po ay mag-asawang leader ng church. Priscilla at Aquila, ang kanyang itinuturo, inimbitahan nila siya sa kanilang bahay at ipinaliwanag nila ng mabuti sa kanya ang pamamaraan ng Diyos. Yung mag-asawa, Priscilla and Aquila, yung Priscilla yung babae, tinuruan yung lalaki na si Apollos. Priscilla and Aquila, magkasama sila. So, ibig sabihin nun, wala, kumaga, ang hirap i-draw ng conclusion doon na dahil mag-asawa si Priscilla and Aquila, therefore, nag-act as leader si Priscilla over kay Apollos, no? And again, si Priscilla hindi pastora. Nilawanag yung kakulangan na hindi alam ni Apollos. While we recognize na may contribution si Priscilla sa wisdom, no, ni Apollos, hindi natin i-deny yun. Even Deborah, even yung mga mini-mention siguro, yung anak ni Philip, mga ganyan. I-assume natin na may mga magagandang mga ginawa yung mga yan dahil yun ay helpful sa first century Christian. No? Pero hindi po sila pastora. Hindi sila pastora. Dito natin makikita si Priscilla ay isang leader at may authority magturo dun sa lalaki. Kasi pag ganun pa, no? Oh, yeah. Yeah, ang strong ng arguments ko. di alam ng lalaki. Alam ni Priscilla yung ituturo niya. Nakuha po natin. So, dito po natin makikita na ang leader pwede maging babae. Tuloy po natin. Doon naman po sa pero hindi pastora. No, hindi pastora. To teach. So nakita po natin, no, ang babae ay pwedeng maging leader, ang babae din po ay pwedeng maging tagapangaral ng salita ng Diyos. Ito po ay babasag sa maling paniniwala sa 1 Timothy chapter 2 verse 11 to 12. Hindi naman po mali yung 1 Timothy na yun eh. May meron lang tayong maling pagkakaintindi doon. Yeah, gaya ng maling pagkakaintindi mo sa sa 1 Timothy, ang ginagawa mo sa pastoral epistle ni Paul na merong sariling context, kukuha ka ng iba't ibang stories, ilagay mo dito. You are being unfair kay Pablo na author nito. So tingnan po natin, pwede ba talaga magturo ang mga babae or mangaral na salita ng Diyos? Basahin po natin yung Philippians chapter 4 verse 3. And I ask you, my true partner, to help these two women, dalawang babae, for they work hard with me, naglingkod ng patindi sa ang bagay in telling others the good news. Telling the good news. Sharing the word of God. Sharing the gospel. Sure. Ang babae pwede mag-share ng word of God sa kanyang family, pwede mag-share ng word of God sa kanyang katrabaho, pwede mag-share ng word of God sa mga children sa loob ng local church, pwede mag-lead ng Bible study together with other women. Specific naman yung language na hindi sila pwedeng mag-teach and exercise authority over a man in the local church. So, hindi sila pwede maging pastor. Basahin po natin sa translation ng Tagalog. At nakikiusap din ako sa iyo, tapat kong kasama sa pangangaral, na tulungan mo ang mga babaeng ito sapagkat katulong ko sila sa pagpapalaganap ng magandang balita. Yung mga babae ay nagpapalaganap ng magandang balita. So yung mga babae... Walang nagde-deny doon, pero
hindi mo madodraw ang principle na sila ay mga pastora. At sinabi ni Paul na they are pastors, kasama ko sila, my co-elders. ay nag-share ng word of God. So, isa pa po, may mga propetang babae. By the way, pag sinabi po nating prophet, prophet means messenger of God. Pag sinabi po nating messenger of God, tagapaghatid ng salita ng Diyos. Ayun po ang meaning ng prophet. Ayun. Still, non-sequitur pa rin yan. Di porket messenger ka, nagpipreach ka ng salita ng Diyos, or merely proclaiming, preaching. Again, in a specific context, like sa loob ng trabaho, sa family, it follows na pwede na magpastora ang babae. Still, non-sequitur pa rin yan. Nag-build pa rin siya sa isang false premise that all teachers are, all men who are capable of teaching and leading must become pastors too. So yun yung kanyang premise. Binild niya yung premise na yun, binild niya yung case na yun sa pamamagitan ng premise na yun. Pero yun kaya yung point ni Pablo, di ba? I don't think so. At sino po ang mga babaeng propeta? Basahin po natin sa New Testament. Luke chapter 2 verse 36 to 38. Sabi pong ganun sa verse 36, naroon din sa templo ang isang babaeng propeta na ang pangalan ay Ana. Anak siya ni Phanuel na mula sa lahi ni Asher. Matandang-matanda na siya. Pitong taon lang sila nagsama ng kanyang asawa bago siya nabiyuda. At ngayon, 84 na taon na siya. Palagi siyang nasa templo. Araw-gabi sumasamba siya sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin at pag-aayuno. Lumalapit siya ng oras ding iyon kina Jose at Maria at nagpasalamat sa Diyos. Ito na, nagsalita na siya ng propesiya. Sabi ganun, at nagsalita rin siya tungkol sa bata sa lahat ng naghihintay sa araw ng pagliligtas ng Diyos sa Jerusalem. Babae, nagsishare ng word of God, nagsishare ng message ni Lord kasi nga prophet siya. Ito pa po, the four prophets' daughter. Sabi po ng Acts chapter 21 verse 9, basahin ko sa Tagalog na lang. Pagkatapos, pumunta naman kami sa Caesarea. Pagdating namin doon, pumunta kami sa bahay ni Felipe na tagapangaral na... Alam mo, CJ David, kahit sinong kausap mo, sasabihin nila, no one is arguing against it. Argue from the text of the pastoral epistle of Paul. Doon ka mag-argue. Hindi yung punta ka sa iba't ibang parte ng scripture and then may sarili silang context, i-impose mo doon yung context. Diba? Gandang balita at doon kami nakituloy sa si Felipe ay isa sa mga 7 lalaking hinirang noon sa Jerusalem na tumulong sa mga apostol. Verse 9, 4 ang kanyang anak na dalaga na pawang mga propeta. Ito pa lang si Felipe ay merong 4 na anak sa verse 9. Acts chapter 21 verse 9. Mga 4 na anak na babae na propeta. And lastly, gusto ko lang din i-share sa inyo si Mary Magdalene. Alam nyo ba, si Mary Magdalene, naku, pakinggan po ninyo ito mabuti kasi umaga may enlighten po kayo dito. So yung anak ni Philip, hindi sila pastora. Tapos ngayon Mary Magdalene naman, hindi rin yun pastora. Si Mary Magdalene, one of the first preacher of the good news that Jesus is alive. Isa po siya sa mga unang-unang tagapangaral na si Jesus ay buhay. Matthew witness. Sila ay witness. 28 verse 5 to 7. Sabi pong ganun sa verse 5, the angel said to the woman, do not be afraid. Tingnan niyo po the angel said to the woman. Yung angel may dala-dalang mensahe. Salamat sa pag-emphasize na the angel said to the woman. Pero itong woman na ito ay hindi ito ordained pastor sa office. Na qualified to become pastor. At ipinasa sa babae, the angel said to the woman, ano po yung balita? Do not be afraid, for I know that you are looking for Jesus, gospel, who was crucified. He is not here. He has risen. Jesus is alive. Just as he said, come and see the place where he lay. Verse 7, then go quickly and tell his disciples. He has risen from the dead and is going. Then, naging pastora siya sa mga disciples? Ay, naku po.
ahead of you into Galilee. There you will see him now, I have told you. So tingnan niyo po, yung angel, yung angel, pinasa sa babae yung good news, yung gospel that Jesus is alive. Ito po alam niyo po ba kung bakit sa Sunday service or sa Sunday worship, ang tawag ng ibang Skip mga ko na to. Christian ay Sunday celebrate. Jesus is alive. Buhay ang ating Panginoon. Every Sunday. At alam niyo ba, ito po yung sabi. Sabi po ng verse 1, after the Sabbath, at dawn on Panginoong Isus. Kaya Sunday natin ipinapangaral. Minsan, atid na magandang balitang ito na si Jesus ay buhay. Ng Sunday ay babae. So, okay. Important pala yung sinabi niyo doon na kaya Sunday ito, tapos yung pinili ng anghel yung babae na mag-proclaim sa kanila. But then again, CJ, David, please be honest doon sa pastoral epistle ni Paul. Hindi po pastora si Mary Magdalene. Si Mary Magdalene, tama, no? Hindi po siya pastora. Be honest with the writings of Paul. May authorial intent po tayong tinatawag sa ating hermeneutics. Napaka-ironic na nagbabanggit ka ng hermeneutics, nagfe-flex ka ng knowledge mo sa hermeneutics, pero hindi mo siya ginagamit faithfully. This is hypocrisy, no? Nagpo-project ka ng standard, nag-impose ka ng standard, pero yung standard na yon vina-violate mo. Vina-violate mo mismo. So, yeah, that's hypocrisy. Meron man po kayong mga tinitignan na preacher every Sunday at pinipreach that Jesus is alive. Huwag kang magtataka kung may babaeng nagpipreach na babae. Kasi ang unang nagdala ng magandang balita ay babae, that Jesus is alive. So mga kapatid, pinatunayan na po natin according to Bible na ang babae pwede maging leader at ang babae... Wala kang napatunayan sa text. CJ, David, wala kang napatunayan sa text. Ang ginawa mo lang doon, binasa mo yung text, pastoral epistle ni Paul, then kumuha ka from the scriptures, from different contexts, and then inimpose mo yan doon. This is eisegesis, not exegesis. Pwede magturo. Kaya parang ganito, no? Okay, magkaroon ka ng movie analysis sa movie ng Captain Phillips. Yan, one of my favorite movies. Tapos, ang ginawa mo, imbes na magkaroon ka ng analysis doon, ang analysis na ginawa mo doon is galing sa movie ng Lord of the Rings. Tapos inimpose mo yung analysis mo sa movie, details sa Lord of the Rings, inimpose mo doon sa movie ng Captain Phillips. It doesn't work that way. Proper hermeneutics po dito sa 1 Timothy chapter. No, hindi ito proper hermeneutics. Guys, sa mga nanonood dito, huwag po nating tutularan itong ganitong klase ng hermeneutics. This is an irresponsible kind of interpretation. And that's the reason kung bakit may mga ganitong klaseng reading ng scripture. 32 verse 11 to 12 na hindi pwede magturo ang babae at hindi pwede maging leader o magkaroon ng authority ang babae. Ibig sabihin po nun sa kultura kasi nila, hindi po sila nakapag-aral ng Talmud. Pero titignan po natin dito po sa Matthew chapter 28 verse 1, bakit po nagkaroon ng authority yung si Mary Magdalene na mag-share. Kasi ang nagbigay sa kanya ng authority yung angel. Yung angel, pinasabi ng angel sa kanya, ito yung magandang balita. Buhay. Ano yun, yung angel yung ordain kay Mary Magdalene na maging pastora sa mga disciples. I know na hindi mo sasabihin yung CJ David. Pero kung ginagawa mong proof si Mary Magdalene na foundation para valid ang women eldership, then you're totally missing the point of the pastoral epistle of Paul. Jesus. Nakuha po natin. So sa panahon po natin ngayon, kung makakita man po tayo ng mga babae, na preacher, mga pastora, mga leader, meron pong nagbigay sa kanila ng authority, inordain po sila, tinuruan po sila, and that's why sila po ay pastor. Hindi po sila katulad nung panahon dati sa Bible na hindi po aral at hindi binigyan ng authority. Ngayon po kasi, may authority na po sila dahil aral po sila. So I hope na may authority na po sila kasi aral po sila. Ang tanong, yan ba yung magiging basehan natin, no? Ng calling or yung scriptures? So, itong video na ito, maraming salamat. Okay, so tapos na yung video. So, i-continue na, ako na lang yung magko-continue ng context dahil hindi naman itinuloy ni CJ at maaaring, ito ay speculation ko lang,
I could be corrected on this, pero maaari, it is a possibility na aware si CJ sa context nito. Pero gusto niyang depensahan dahil may mataas siya na reservation doon sa women eldership. So, basahin ulit natin yung 11. Sabi dito, let a woman learn quietly. Ito po ay, pag tinignan nyo sa Bible Hub, check nyo doon, 1 Timothy 2 verse 11, may kita nyo doon yung, na ito ay let a woman learn quietly. Let learn. Ito, excuse me. Ito po ay naka-imperative. Command. No? So, ito yung foundation. Ito yung, binigay na command ni Paul. Let a woman learn quietly with all submissiveness. Yan yung command. And then after that, yung indicatives ni Pablo. Dahil, sa akin, I do not permit a woman to teach or exercise authority over a man. Rather, she is to remain quiet. So, ito yung indicative. At ito na yung foundation niya. Ito yung pinaka-reason kung bakit meron siyang imperative at meron siyang indicative. Sabi niya, for, referring to 11 and 12, for, Adam was formed first, then Eve. Saan natin matatagpuan yung narrative na yan? No? Sa creation, order. And Adam was not deceived, but the woman was deceived and became a transgressor. So, ang foundation ni Paul sa male headship ng pastoral or sa church or male leadership sa authority ng local church is the creation order. Na si Adan ay kinreate first and then Eve, at si Eve yung na-deceive at hindi si Adan. So yun yung foundation at yun yung context. Di ba? Sa totoo lang, ang bilis lang dapat matapos ng video ni CJ David. Pero dahil gusto niya pang patunayan yung isang bagay na hindi sinusupport ng scripture, hahaba at hahaba yung explanation. So yun lang yung very short na justification dito. So, I hope na kahit papaano ay nakatulong itong video na ito. So, hindi po talaga qualified ang women to become pastors. Hindi sila dinesign ng Diyos na mag-exercise ng ng leadership, pastoral leadership sa loob ng local church. Ang nuance natin dito is yung allowed sila na mag-teach sa children kasi children are not necessarily believers. Allowed sila na mag-teach din sa mga kapwa nila, mga kababaihan. Dahil explicit naman itong language ni Paul dito, they must let a woman learn with all submissiveness. So, let a woman learn with all submissiveness. I do not permit a woman to teach and exercise authority over a man. A man. So, yun. Alright. So, if you think ito ay helpful, share niyo ito para nang sa ganun ay mag-create siya ng mas marami pang discussion sa loob ng mga local churches na nag-i-implement ng ganitong klaseng type of leadership which I believe na hindi talaga itinuturo ng scriptures. So, ganito yung ginagawa nating mga Christians, no? We have to consistently think God's thoughts after Him. Thank you so much and have a great day.